Ng mga sumunod na araw ay hindi pinagkakausap ni Penelope si Miguel. Oo at hindi lang ang isasagot niya rito kung kakausapin siya. Ang akala nito, naiinis pa rin siya dahil sa panunukso nito sa kanya tungkol kay Bruce sa nagdaang party. Ang hindi nito alam, hanggang ngayon ay malinaw pa sa isip niya kung paano magtawagan ng sweetheart ito at ang babaeng kasayaw nito. Inis na inis siya tuwing maalala niya yon. Minsan ay may babaeng tumawag sa telepono at hinahanap si Miguel. Nagkataon na siya ang nakasagot. Inisip niya kung yun kaya ang babaeng kasayaw nito. Ang totoo, nasa labas lamang ito at nagkukumpuni ng sasakyan. Pero ipinagkaila niya. Sabi niya ay wala. Tinanong naman niya ang message kung ano, pero wala naman daw. Napatawag lang. Only goes to show na hindi importante ang dahilan ng pagtawag nito. Kaya pwedeng hindi niya na yun iparating kay Miguel. Hindi lang isang beses tumawag ang babaeng yon na nalaman niyang Janet ang pangalan. Palagi itong tumatawag. Maswerte si Miguel kung iba ang makakasagot, pero kung siya, siguradong hindi makakarating. Isang gabi ay dumating si Miguel sa bahay kasama ang babaeng nakasayaw nito sa party. Para namang sinadya ng pagkakataon na naroon siya sa living room at nagbabasa. Kadalasan kapag ganoong oras ay nakakain na siya at nasa kwarto na lang niya. Naghahanda na sa pagtulog, pero dahil sa nagmerienda siya kaninang hapon, ay busog pa siya kaya't nagkataon na ngayon pa lang siya. Ginugutom, katunayan ay papunta na sana siya sa komedor para kumain ng dumating ang dalawa. At dahil nga naroon siya sa sala, napilitan tuloy siyang pakiharapan ng bisita ni Miguel. Penelope, siya si Janet, girlfriend ko. Janet, si Penelope, my stepsister. Pagkasabi nun ay bumaling to sa kanya. Actually, Penelope, she knows about us so we don't have to pretend in front of her. Pamangkin siya next Mayor Baranda. Sa Manila siya talaga nakabase pero siguro she'll be staying here in Zambales for a month or two para magbakasyon. Tamang-tama naman na kasalukuyan din ako nagbabakasyon dito ngayon. Tama palang hinala niya na ito't ang babaeng nangangalang Janet na madalas na tumawag ay isa. Ninitian siya ni Janet at nakipagkamay sa kanya. Hello, nakita na kita doon sa party kaya lang medyo madilim sa dance floor at umalis ka kaagad. Pero ngayon natitigan kita, maganda ka nga pala. Alam mo, palagi kang nakikwento sa akin ni Mig. Nakahain na ba si Aling Tina? Puto ni Miguel sa sinasabi ni Janet. Tumawag ako kanina rito eh. Sabi ko maghanda ng pagkain ng mga bandang alas 8 at ganitong oras kami darating ni Janet. Nakapaghain na kaya siya? Hindi pa yata. Ang alam ko nga ay ngayon pa lang sila patapos magluto ni Minda. May ginawa yata sila kanina. Tingnan mo tong si Aling Tina, kung kailan ako nagpasabi na magluto ng maaga, doon nakalimutan. Pag-uway nag-isip ito. Pero baka naman hindi niya nakalimutan. Baka hindi lang talaga nakarating sa kanya ang bilin ko. Tumingin ito sa nobya. Di ba Janet, ang sabi mo sa akin madalas mo kong tawagan, pero hindi ko naman nalalaman na tumawag ka pala? Makakalimutin yata talaga ang mga taong nakatira dito, especially where phone calls are concerned. Makahulog ang sabi nito sabay tingin sa kanya. Nabigla si Penelope kaya hindi siya kaagad na nakapagsalita, pero ipinasya niyang magpatay mali siya. Kanino ka ba nagbilin? Sino bang nakasagot sa'yo? Si Minda. Minsan talaga makakalimutin niyang si Minda eh. Hindi mo malaman kung sinasadya o ano. Dagdag na sabi pa nito. Pilit siyang ngumiti, iniba na rin niya ang usapan. Magpunta na kayo sa dining room, baka nakahain na. Sige, mauna na muna ako. Why? Hindi mo ba kami sasaluhan? Magsabay-sabay na tayo. Paanyaya sa kanya ni Miguel. Umiling siya. Mamaya pa ako kakain, hindi pa ako gutom. Sige. Parang wala sa sariling umakyat siya at nagtungo sa kanyang silid. Hiyang-hiya siya. Alam niyang alam nitong ginawa niyang pagkakaila rito sa tuwing tumatawag si Janet. Hindi siya tuloy makatingin ng diretso sa dalawa. Nahiga siya sa kama at tumitig sa kisame. Pero mukha ni na Miguel at Janet ang nakikita niya. Hindi pala pilit ang ganda ni Janet, maganda pala talaga ito at mukhang mabait pa. Hindi tulad niyang suplada. Hindi nakapagtatakang magustuhan ito ni Miguel. Pero teka, ano naman sa kanya kung may nobya si Miguel? Natural lang naman iyon dahil hindi naman sila totoong mag-asawa. Pagkatapos ng 2 taon ay tapos na rin ang pagsasama nilang ito. At kapag nabawi na niya ang Dominico Country Farm, magkakanya-kanya na sila ng buhay at posibleng hindi na sila magkikita pa. Ano nga ba ang problema niya? Di magpaligaw rin siya sa iba at nang magka-boyfriend siya. Napailing siya at ipinikit ang mga mata. She was not being true to herself. Paano nga ba niya magagawang magpaligaw sa iba kung may isang lalaki
na siyang natututunan na ring mahalin kahit napapaano. At ang lalaking yon ay walang iba kung hindi si Miguel. But what chance does she have now? Ngayong may Janet na to. Nagulat siya nang pagpasok niya sa bathroom. Sa loob ng kanyang silid ay nakita niyang puro sulat at drawing ng pentel pen ang mga puting dingding. Nagkalat din sa sahig ang mga displays ng kandila at mga sabon. Umaapaw na rin ang tubig sa bathtub dahil patuloy pa rin ang labas ng tubig sa gripo. Bukas din ang shower at ang gripo ng lababo. Naglalawa na sa sahig kung kaya't basang-basa na rin pati ang mga rugs. At kung hindi niya napatay ang shower at ang gripo, lalabas ang tubig diretso sa carpeted floor ng kanyang silid. Umakyat ang dugo sa ulo niya. Mabilis at malaki ang mga hakbang na lumabas siya ng kwarto. Sigurado siya kung sino may gagawa ng gulo sa banyo niya. Karen! Karen! Galit na galit ang tinig niya at halos marinig ang boses niya hanggang sa labas ng malaking bahay. Karen! Nasan ka? Natagpuan niyang bata na nasa isang silid na pinagawang playroom ni Miguel para dito. Gulat na gulat ito't kaagad na gumapang sa ilalim ng plastic table na drawingan nito nang makita siyang humahagibis sa galit at lumapit. Anong ginawa mo sa bathroom ko, ha? Bakit ka pumasok sa kwarto ko? Bakit? Sigaw niya. Hinila niya ito mula sa ilalim ng mesa. Wala siyang pakialam kung mabalian man ito. Nagplay lang naman po ako, sagot nito na habang umiiyak ay nanginginig din sa takot. Inalog niyang balikat nito. Nagplay? Nagplay ba ang tawag mo doon sa gulong ginawa mo? Hindi niya napigilan ang sarili at nasaktan niya to. Wala kang karapatang pumasok doon. Naintindihan mo? Wala kang karapatang galawin ng hindi sa'yo. Manang-mana ka sa nanay mo. Sakto naman na pumasok si Miguel sa kwartong yon. Nakita nitong ginawa niyang pananakit sa kapatid nila. Penelope, bakit ba? Ganitong kinuha si Karen mula sa kanya. Bakit pati bata sinasaktan mo? Bakit hindi mo tanungin yung batang yan? Pakialamera? Dinudumihan ng bahay ng daddy ko. Bata nga to eh. Bakit kailangan mo pang saktan? At bakit kailangan mo ring konsentihin? Pareho kayo nagmana sa nanay niyo. Biglang nawalang hinahon sa mukha ni Miguel at nilapitan siya. Madiin siyang hinawakan sa balikat nito. Huwag mong idadamay sa away natin ang mama ko. Patay na siya at nananahimik na. Kaya bigyan mo ng kaukulang respeto. Iginagalang kong daddy mo kaya matuto ka ring igalang ang mama ko. Nanginginig ang boses na patuloy nito. Pagkatapos ipahagis na binitawan nitong balikat niya at hinila si Karen palabas ng kwartong yon. Naiwan siyang nabigla sa mga pangyayari. Sunod noon ay ang hindi niya napigilang pag-iyak. Kung tutuusin, walang ibang dapat na umalis ng bahay na yon, kung hindi sina Miguel at Karen. Pero hindi rin naman niya maatim na makitang umalis ang mga ito. Dahil sa kabila ng ginawa ng bata, pakiramdam niya ay siya ang may kasalanan. Siya ang masama. Hindi niya dapat sinaktan si Karen. Hindi rin siya dapat na nagsalita ng masama tungkol kay Aleta. Kahit siguro siyang nasa katayuan ni Miguel, magagalit siya if someone would defame the memory of her mother. Ma'am Pen, kailan pong balik niyo? Malungkot na tanong ni Aling Tina habang nilalagay nila sa kotse ang mga gamit niya. Hindi ko ho alam, baka matagalan. Magpapalamig na muna ho ako. Masyado nang masikip ang bahay na to sa aming dalawa ni Miguel. Kailangang isa sa amin ang umalis. Matatapos na pong 2 buwang bakasyon ni Sir Miguel. Pagkatapos ng bakasyong iyon, hindi na ulit siya dito maglalagi. 3 araw lang sa loob ng 1 linggo siya nandito at hindi na naman kayo gaano magkikita. Bakit kailangan mo pang umalis? Tulad po ng sinabi ko sa inyo, kailangang isa sa amin ang umalis. Yung hindi kami talaga magkikita at all. At saka, nahihiya rin po ako sa nangyari. Pakiramdam ko, ang sama-sama ko. Nabigla ka lang? Alam ko namang mabait ka. Siguro maski akong nasa lagay mo ay makakasakitin ako ng damdamin ng ibang tao. Salamat po sa pangunawa niyo. Pero kailangan ko ho talagang umalis. Sige po. Nang tuluyan ang makaalis ang kotse ni Penelope ay saka pa lamang lumabas si Miguel. Nakapamulsa siya habang pilit pa rin tinatanaw ang malayo ng kotse. Gusto niya sana itong pigilan pero alam niyang hindi niya ito mapapasunod sa pagkakataong iyon. Masyadong malala ang away nila ngayon. Naramdaman niya na may humawak sa braso niya. Nang tignan niya ay si Karen pala. Nakatanaw rin ito sa kotseng galanggam na lang sa laki sa kanilang paningin. Galit pa ba si Ate Penelope sa akin? Pinatong niyang kanyang kamay sa ulo nito. No Karen, may pupuntahan lang siyang importante. Ate Pen loves you. Kuya Miguel, when she come back, hindi ko nadadrawingan yung bathroom niya para hindi na siya magalit sa akin. Yun na lang kama niya. Napangiti na lang siya at ginulong buhok nito. Go inside na nga, malapit nang umulan oh. Hindi na dumalaw si Penelope sa bahay ng tita Cynthia niya. Baka kasi may kwento pa niya ang nangyari sa kanila ni Miguel. Halata pa naman siya kapag may gumugulo sa isip niya.
Hindi niya alam kung paano magtago. At kung may ikukwento niya, malamang na magalit ang tita Cynthia niya kay Miguel. Lalo na't may pauna itong salita na hindi nito gustong stepbrother niya. Siguro kung wala siyang kasalanan, maghahanap talaga siya ng kakampi at magsusumbong sa tiyahin niya. Pero since siya ang may kasalanan, minabuti niyang manahimik na lang, lalo na't alam niyang mahal din ng tita Cynthia niya si Karen. Nagulat pa ang dalawang katiwala ng kanilang bahay nang makita siyang dumarating. Unannounced nga kasi dahil biglaan ang pagluwas niya. Nagkulong lang siya sa silid ng halos isang linggo. Nag-isip-isip siya. Then one day, she decided na lumabas at mamasyal. Nagmalling siya, namili na kung ano-anong gamit. Pagdating ng hapon ay pumasok siya sa isang Italian restaurant para kumain. "Penelope, is that you?" Nilingon niya ang pinanggalingan ng pamilyar na boses. "Attorney Lorenzo, how are you?" Nakiupong abogado ng kanyang ama sa table niya. "I think I should be the one to ask you that. How are you?" "Fine. By the way, what can I order for you?" "Ipapahabol ko ho." "No thanks, nakakain na ako." "Oo nga pala, babalik ka pa ba ng Amerika?" "I think you have to choose kung saan ka talaga lalagi. Kung Amerika ang pipiliin mo, I suggest na ibenta mo ng bahay na minana mo sa iyong ama." "Hindi ko pa nga ho alam eh, magulo pang isip ko. Wala pa akong konkretong plano." "Naku, mahirap yung walang plano. Kailangan as early as now, may mga options ka na. Para hindi ka nangangapa. Ganyan-ganyan kasi ang daddy mo bago malugi ang farm niyo. Walang konkretong plano." Nabigla sa Penelope sa narinig. "Ho, nalugi ang farm namin?" Tila natigilan ang abogado na magtaka siya sa tinura nito. Pakiramdam niya ay may mga bagay na dapat niyang malaman at maintindihan. "Oo, Penelope, bumagsak ang kabuhayan yung iyon. Medyo hindi kasi maganda ang ekonomiya nitong mga nagdaang taon sa ating bansa, kaya apektado pati na rin ang mga kliyente niyo. Nagkautang-utang ang daddy mo para lang maisalba ang Dominico Country Farm. Naubos pati ang pera niya sa bangko. Pero wala pa rin nangyari until he decided na ibenta na lang maski napalugi ang farm ninyo para mabayaran niya lahat ng kanyang pagkakautang. Ang bahay naman ninyo sa Quezon City ay tinira niya para daw kahit na papaano ay may maipamana siya sa'yo. Hindi ko ho nabalitaan ng tungkol dyan. Hindi nila ipinaalam sa akin. Sinadya yun ng iyong ama, iha. Pinakiusapan niya ang kanyang pinsan na siyang may kontak sa'yo sa Amerika na huwag sabihin sa iyon tungkol doon dahil ayaw niya pati ikaw ay mag-alala. Sa madaling sabi, ayaw kanyang bigyan ng alalahanin. Pero ang sabi niyo po, ipinamana niya ang Dominico Country Farm kay Tita Aleta. Paano po nangyari yun kung binenta na pala niya ang farm? Isa pa, maayos ang takbo ng farm ngayon. Paano mangyayaring nalugi? Humiling ito. Hindi natuloy ang pagbebentang iyon, Penelope, dahil pinigilan siya ng Tita Aleta mo. Dahil ayaw nitong mapahiyang daddy mo sa mga taong nakakilala sa inyo. Kaya ang nangyari, si Aleta ang sumalo ng lahat ng mga pagkakautang ng daddy mo. Siya ang nagbayad. Si Tita Aleta? Napakayaman ni Aleta San Diego, Penelope. Kaya nabayaran niya lahat ng pagkakautang ng iyong ama. Kaya naging posible rin na masalo niya ang Dominico Country Farm. Hanggang bumuti ulit ang ekonomiya ng ating bansa at magkaroon ng bagong mga kliyente, ang Dominico Country Farm na ang kasunod ay ang pagbabalik sa ayos ng lahat. Hiningi na rin ng iyong ama ang tulong ng anak ni Aleta dahil may alam ito sa tamang pagpapatakbo ng ganong klaseng negosyo. Hindi siya makapagsalita, natigilan siya sa mga nalaman. Ang ama mo ay isang lalaking may dignidad, hindi marunong manggamit ng tao para sa sariling kapakanan. Kaya ipinasya niyang ipasali na lang sa pangalan ni Aleta ang Dominico Country Farm. Sabi nga niya sa akin kulang pang halaga nun kung tutuusin para mabayaran niya si Aleta. Sa nilabas nitong pera para mabayaran ang mga utang niya at masalo ang farm ninyo. Para sa daddy mo, si Aleta nang siyang talagang dapat na nagmamay-ari ng Dominico Country Farm dahil sa mga ginawa nitong pagsalba sa kanya. Teka, ang ibig niyo pong sabihin si daddy mismong nakaisip na ipamana ang Dominico Country Farm kay Tita Aleta? Tumangot sa kanya. At hindi rin alam ni Aleta ang tungkol doon pero syempre pinaalam din ng daddy mo sa kanya sa katagalan. Hindi nga sumang-ayon si Aleta sa ginawa ng iyong ama dahil iniisip kanya na walan ka raw ng mana. Pero kahit na anong pilit niya, hindi pumayag ang daddy mo na gumawa ng panibagong testamento para sa pangalan mo ipalagay ang farm. Ang katwiran ni Henrico, kung nagkataon na tuloy na ibenta ang Dominico Country Farm para mabayaran ang mga utang niya, wala ka na rin naman talagang mamanahin. Dumating ng pagkaing order niya, pero tila biglang nawala ang gutom niya. Nawalan siya ng gana dahil sa mga natuklasan. Ang ibig niyong sabihin, attorney, you knew about this all along?
Oo, pero nangako kasi ako sa iyong ama na tutupad ako sa aking pangako na hindi ko ipapaalam sa iyo ang mga bagay na ito hanggat hindi dumarating ang tamang panahon. Pero ngayon nagkita ulit tayo, all of a sudden I realized na dapat mo nang malaman ang lahat. Nevertheless, I'm sorry na ngayon mo lang nalaman ang bagay na to. Alam kong naguluhan ka nang makita mong testamento ng iyong ama. Pero nangako nga kasi ako sa kanya. At sa tagal ng paglilingkod ko sa kanya, naging magkaibigan na rin kami. That's one more reason kaya hindi ko basta-basta pwedeng hindi to pa rin ang aking pangako. Matagal nang wala si Atty. Lorenzo pero hindi pa rin mawala sa isip niya ang mga natuklasan dito na si Aleta ang sumalo sa bagsak ng kabuhayan ng kanyang ama. Kaya ipinasya ng daddy niya na dito na lamang ipangalan ang Dominico Country Farm bilang kabayaran sa ginawa nitong pagbayad sa mga utang ng kanyang ama. At ginawa yun ng daddy niya nang lingid sa kaalaman ni Aleta. Which means, hindi totoo ang hinala niya na sinusulan nito ang daddy niya para dito ipangalan ang farm nilang iyon. Hindi totoong ganit sa pera ang tita Aleta niya at totoo ang sinabi ng daddy niya dati tungkol dito na mabuti itong babae at totoong mahal siya nito. Nanlumo siya nang lumabas ng restaurant na hindi niya nagalaw na isang subo man lang ang in-order na pagkain. Sa kanyang pag-alis ay check na ang kanyang mga hakbang kung saan siya susunod na pupunta sa bahay ng kanyang tita Cynthia na check niyang naglihim din sa kanya ng lahat. At sa kanyang pagpunta roon, inaasahan niya na masasagot naman ng isa pang testamentong gumugulo sa kanyang isipan. Ang last will and testament ni Aleta na nagsasaad na in the event na maghabol siya sa Dominico Country Farm, makukuha lamang niya yon kapag magpapakasal siya kay Miguel. Baka may nalalaman din tungkol doon ng kanyang tiyahin at baka sa wakas ay lumiwanag na sa kanya ang lahat. Pero nabigo siya dahil walang alam ang kanyang tiyahin tungkol sa dahilan ng testamento ni Aleta. I'm sorry, Pen. Wala talaga akong alam dyan. Sa katunayan, maging ako ay nagulat nang malaman ko sa yun tungkol doon. Sabi nito sa kanya. Kasi napakapambihira ni hindi kayo magkakilala ni Miguel. Bakit niya kayo gustong makasal para mabawi mo lang ang farm ninyo? Naguguluhan nga po ako eh. Magulo talaga dahil kung sasabihin mo naman ang sinabi ni Atty. Lorenzo na iniisip ka niya dahil nawalan ka ng mana. Abay, pwede namang isalin ni Aleta sa pangalan mo ang Dominico Country Farm nang wala nang kung ano-anong kondisyon. Bakit hindi na lang yun ang ginawa niya? Pwede na niyang idiretso sa'yo. Bakit kailangan mo pang pakasal kay Miguel? Nag-isip siya. Baka po gumaganti siya dahil alam niyang tutol ako sa pagpapakasal nila ni Daddy. Pwede pero baka may iba pang dahilan. Dahil lang sa tingin ko'y si Aleta lamang ang makakasagot. Wala sa loob na napailing siya. Ang huling sinabi ng kanyang tita Cynthia ay para na ring nangangahulugan na hindi na niya malalaman pa kahit nakailan ang sagot sa mga tanong niya dahil patay na si Aleta. Inilagay ni Penelope ang pumpun na sariwang bulaklak sa ibabaw na magkatabing puntod ng kanyang daddy at ni Aleta. Pagkatapos ay lumuluhang umusal siya ng maikling panalangin na sana'y tamang binabalak niyang gawin ang magbalik na sa ibang bansa at ipagpatuloy ang kanyang pamumuhay doon. Kinausap na rin niya ang kumpanyang pinagtatrabahuhan doon na babalik na siya. Yun ang napagdesisyon na niyang tamang gawin pagkatapos ng mga natuklasan niya. All the while pala ay wala na siyang dapat nahabulin pang ari-arian ng daddy niya. Wala na siyang karapatan doon at sa kanyang personal na opinyon, tama ang desisyon ng ama na ilagay na lamang sa pangalan ni Aleta ang farm nila. Ito na ang may karapatan doon at ngayon lang din niya na-realize ang kadakilaan ni Miguel. Imposibleng hindi nito alam ang ginawang pagsalo ng ina nito sa kabuhayan ng daddy niya. Pero wala siyang narinig ng isang panunumbat mula rito. Alam niyang kahit napapaano ay nagulo niya ang tahimik na buhay ni Miguel. Napilitan itong pakasalan siya para mabawi niya ang property na hindi na naman pala talaga sa kanya kung tutuusin. Siguro ay tama ng panggugulong ginawa niya, hindi na niya gustong dagdagan pa. Biglaan ang kanyang pagsulpot sa buhay nito, kung kaya't balak niyang tahimik naman na umalis sa buhay nito. Sa dami ng kanyang iniisip, hindi niya namalayan na umuulan na pala. Maging ang isang dumadalaw rin sa puntod ng isang kamag-anak na namatay ay wari nagtataka na nakatingin sa kanya habang nagmamadaling binubuksan ang payong na dala at lumalakad ng mabilis palayo sa lugar na yon. May bala ka bang magpakamatay o ano? Bakit ka nakatayo lang dyan? Tila nagising siya sa isang malalim na pagkakatulog nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Miguel? Hinubad nito ang suot na jacket at pinatong sa mga balikat niya upang hindi siya mabasa. Bahagyatong tumingin sa puntod ng daddy niya at ng ina nito bago muling bumaling sa kanya. Gusto mo bang magkasakit? Hindi ko kasi napansin na umuulan na eh. Dahil pareho silang may dalang kotse ni Miguel, nag-convoy na lamang sila pauwi sa bahay niya. Inutusan niyang isang maid na ipaghanda sila ng mainit na maiinom.
Kaagad di siyang naligo at nagpalit ng damit. Pakiramdam niya itatarangkasuhin siya dahil madali siyang kapitan ng sakit. Pasensya ka na Miguel, hindi kita ma-entertain, sumasama ng pakiramdam ko eh. Sige, magpahinga ka na, babalik na lang ako dito bukas. Gusto sana kitang makausap eh, pero bale kapag maayos ng pakiramdam mo. Sobrang taas ng lagnat niya kinagabihan, halos magdeliryo na siya, nataranta na pati ang 2 maids na kasama niya. Mga bandang 9:00 ng gabi nang tumawag si Miguel sa bahay ni Penelope para kamustahin to. Eh nako sir, hindi na nga po namin alam ang gagawin namin. Ang init-init po niya, napakataas ng lagnat. Natatarantang sabi ng katulong sa kanya. Ha? O sige, hintayin niyo ako. Pupunta na ako ngayon dyan. Agad siyang tumawag ng doktor. Sinabi niyang address ng bahay ni Penelope at pagkatapos ay nagmamadali na rin siyang nagpunta roon. Ayon sa doktor, maaaring natuyuan ng pawis si Penelope bago na ulanan kaya nagtuloy sa sakit. At kung hindi naagapan ay baka napunta pa yon sa pneumonia. Matapos mag-iwan ng reseta at maghabilin ng mga dapat kainin at inumin nito, ay umalis na rin ang doktor. Sige na, matulog na kayo, ako na lang ang bahala sa kanya. Sabi ni Miguel sa 2 maids na maya't mayay pumapasok sa silid para i-check kung may kailangan sila. Dahil sa pagod na rin ay mabilis na tumalim ang mga ito at naiwan siya sa silid ni Penelope para bantayan ito. Tahimik itong natutulog, hinaplos niyang mukha nito na maging sa pagtulog ay napakaganda pa rin. Ang mukhang iyon sa mga larawan lamang niya nakikita na kung ilang taon. Alam niya na hindi ito boto sa mama niya. Pero ewan ba niya kung bakit tila hindi niya makuhang makaramdam ng galit dito.